Magandang araw po sa iyo, Sir Caspar, at sa lahat ng masusugid niyong tagapakinig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Bong. Kasalukuyang naninirahan dito sa Dasma, Cavite. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango ito sa tunay na karanasan ng kapatid kong itago na lang po natin sa pangalang Isabel. Kaunting pagpapahayag ko lang tungkol sa pamumuhay at tirahan namin noon. Tandang-tanda ko pa na nasa isang liblib na purok ng Antique kami naninirahan noon. Ang bahay namin ay malapit lamang sa palayan. Siguro kung inyong susumahin mga kaaswang, ay mahigit 10 minuto ang iyong lalakarin bago makarating sa susunod na kapitbahay. Di ba sobrang layo? Masasabi ko talagang hikahos ang buhay namin noon. Lalo na noong mangibang bahay ang aming ama. Ang ibig ko lang sabihin po sa magibang bahay, Sir Caspar, ay iniwan kami ni Papa at sa ibang palda ng babae siya sumama. Kaya naman ang aking ina na lamang ang siyang nagtataguyod sa amin na 3 magkakapatid. Ako ang bunso sa aming magkakapatid. Kaya naman ako ang kasakasama ng aking ina palagi saan man siya magpunta. Dahil nga sa hirap ng buhay namin noon, ay palagi kong naririnig ang panganay kong kapatid na si Ate Isabel na nangangarap makaahon sa buhay balang araw. Nung nagdadalaga na siya, ay nakita ko ang pagsusumikap niya sa buhay. At lahat ng diskarte pagdating sa hanap buhay ay ginagawa na niya. Naroroon na magbenta siya ng kakanin, gaya na lamang ng bibingka, biko, suman, at iba pang pwedeng maibenta. Umita lang siya ng pera. Hindi siya nahihiyang magbenta ng kung ano-ano, basta't kumita lamang siya. Alam niyo mga kaswang, sobrang hinahangaan ko ang kapatid kong iyon. Sa aming 3 ay siyang masasabi kong magaling dumiskarte sa buhay. Sobrang saya ko pa nga noong makapag-ibang bansa ng kapatid kong iyon, Sir Caspar. Dahil sa isip-isip ko, sa wakas ay makaluwag-luwag na kami sa buhay at makakain na namin ang mga gusto naming kainin. Hindi naman nagtagal ay may napasukang magandang trabaho ang pangalawa kong kapatid na si Ate Risa. At siya nang nagtutusto sa pag-aaral ko. Dahil sa pagsusumikap ng dalawa, ay nakabili na kami ng lupa malapit sa bungad ng baryo at paunti-unting nakapagpatayo ng bahay. Medyo maluwag-luwag na ang buhay namin noon, Sir Caspar. Nabibili ko na rin ang mga gusto ko at nakakain na rin ako ng masasarap. Wala na akong ibang mahihiling pa ng mga panahong iyon, kundi ang bigyan ng malusog na pangangatawan ang mga kapatid ko at patuloy na bigyan ng maraming biyaya sa buhay. Subalit ang buong akala ko ay magiging maganda na ang takbo ng buhay namin. Dahil sa kapwa may magagandang trabaho na ang 2 kong kapatid. Ngunit nagkamali pala ako. Dahil magmula nung mag-ibang bansa ng panganay kong kapatid, ay marami na akong naririnig na hindi maganda sa kanya. Gaya na lamang nung isang beses, nang hiram ng pera ang kapatid kong si Ate Risa kay Ate Isabel dahil nagkasakit ang aming ina at isinugod iyon sa paggamutan. Kailangan namin ng malaking pera para sa mga gastusin. Bago nagbigay ng pera ang kapatid kong iyon, ay marami mo na siyang binitawang masasakit na salita. Kesyo tamad ang mga kapatid niya. Kesyo walang alam sa buhay, kundi ang umasa lang sa kanya at walang diskarte sa buhay. Maging ang aming ina ay sinabihan niya ring walang silbi at pabigat lang sa buhay. Marami pa itong sinabing masasakit na salita. Ang lahat ng iyon ay narinig ko mismo, mga kaswang. Nakita ko pang tahimik lang na umiiyak ng palihim ang isa kong kapatid matapos nilang mag-usap ni Ate Isabel.
Magmula nga ng pagsasalitaan siya ng hindi maganda ni Ate Isabel, ay hindi na niya kinakausap pa ito sa tuwing tumatawag at hinahanap siya. Tila ba nagkaroon na ng lamat ang pagiging magkapatid nilang dalawa. Alam mo anak, huwag ka nang magtampo sa ate mo. Baka may problema lang siyang dinadala. Kaya siya nakakapagsalita ng ganun sa atin. Intindihin na lang natin si Isabel. Minsang wika ng aking ina na naluluha pa. Hindi ma, kahit na ganun pa man kabigat ang problemang kinakaharap mo. Kung oras na nasa kritikal ang buhay ng mga magulang mo, hindi ka makapagbitaw ng ganung masasakit na salita. Pera lang yan ma, kayang kitain. Pero ang buhay mo, hindi na maibabalik pa. Oras na may mangyaring hindi maganda. Tsaka kung makapagsalita siya, akala mo ang laking perang pinapadala niya. Akala niya na bilhin niya ng buong pagkatao mo sa kakarampot na perang ipinapahiram niya. Kapag tumawag siya uli, sabi sa kanyang babayaran ko ang perang hinaram ko sa kanyang ginasto sa ospital para matahimik na siya ma. Isaksak niya sa baga niya ang pera niya. Mahabang tugon ng kapatid ko. Ramdam ko ang hinanakit sa himig ng kanyang boses. Bagya pa akong nagulat dahil sa aming tatlong magkakapatid, si Ate Risa ang pinakatahimik. Hindi ko akalaing makapagbitaw siya ng ganong klaseng salita. Dagdag pang wika ni Ate Risa. Hindi lang naman iyon ang unang pagkakataon na nagsalita ng ganon ang panganay naming kapatid. Bakit hindi na lang aminin umano ng aming ina na sa tuwing nagpapadala ng pera si Ate Isabel ay marami muna itong mga sinasabing masasakit na salita. Nakita kong tumahimik si Mama. Indikasyong totoo nga ang sinasabi ng kapatid kong si Risa. Alam niyo Sir Caspar, magmula nang marinig ko ang diskusyon nilang dalawa ay nagbago na ang tingin ko kay Ate Isabel. Kung dati ay labis-labis ko siyang iniidolo at hinahangaan, na mga sandaling narinig ko ang lahat ng pinag-uusapan ni Mama at Ate Risa, ay nawala ang paghangang nararamdaman ko para sa panganay kong kapatid. Doon ko napagtantong totoo nga ang kasabihan ng iilan. Hindi nababago ang ugali ng tao, kundi lumalabas ang tunay na ugali kapag may pera na. Magmula kasi nang kumita na ng malaking pera si Ate Isabel, ay nag-iba na ang ugali niya. Isang araw ay nagulat na lamang kami nang biglang dumating ang kapatid kong si Ate Isabel. Pero alam niyo ba kung ano ang mas nakakagulat mga kaswang? Walang iba, kundi ang makita naming may karga-karga siyang sanggol. Saglit pang natulala ang aming ina habang nakatingin sa kanya. Ano? Pagtulala na lang ba kayo dyan? Hindi niyo man lang ba ako papasukin? Pagtataray pang saad ni Ate Isabel. Tumuloy ka. Pasik na sagot ni Ate Risa. Nagmarcha namang naglakad papasok sa loob ng bahay si Ate Isabel. At walang sabi-sabing ibinigay kay Mama ang sanggol na bitbit niya. Tapos ay pasalampak na naupo sa malambot at mahabang upuan. Inutusan niya pang kung kumuha ng tubig dahil nauuhaw daw siya. Agad na kinuha ni Ate Risa ang sanggol at ibinalik kay Ate Isabel sabay sabing, operada si Mama, hindi siya pwedeng magbuhat at magpakapagod. Ano naman kung operada siya? Hindi naman mabigat kargahin itong sanggol ko. Pagtataray pa rin na sagot ni Ate Isabel. Seryosong sinabihan siya ni Ate Risa na kung hindi naman pala mabigat ang anak niya, bakit hindi niya kargahin? Total, anak naman niya iyon. Para hindi na humaba pa ang diskusyon, ay pumagitnaan na si Mama at sinabihan si Ate Risa na manahimik na. Padabog namang pumasok na lamang sa loob ng kwarto
ang kapatid kong si Ate Risa. Samantalang si Ate Isabel naman ay parang bisitang inasikaso na ni Mama. Sa paglipas ng mga araw ay palala ng palala ang pag-uugali ng panganay kong kapatid. Nalaman na rin namin na nabuntis siya ng nobyo niyang nagtatrabaho rin sa bansa kung saan siya nagtrabaho. Nung nalaman ng lalaki na buntis siya, ay hindi na yun nagpakita pa kahit kailan. Kaya naman wala nang nagawa pa ang kapatid ko, kundi ang bumalik sa Pinas bago pa manganak. Pagbalik niya nga sa Pinas, ay doon siya dumiretso sa kakilala niya. Ayaw niya kasing dumiretso sa bahay namin dahil natitiyak niyang siya lang ang pag-uusapan ng mga tao dahil sa nangyari sa kanya. Isang araw nga, nagulat na lamang ako nang marinig kong nagbubunga nga si Ate Isabel sa labas ng bahay. Ang buong akala ko ay may nakaaway na naman siya. Kaya dagli-dagli na akong tumakbo palabas ng bahay. No, natatakam ka na namang bang aswang ka? Titig na titig ka na naman sa anak ko. Tandaan mo tong halimaw ka. Kung may mangyaring masama lang sa anak ko, susugurin kita dyan sa bahay mo. Kakalbuhin ko yung buhok mo. Makikita mo. Pagtataray na wika niya sa matanda. Agad na sinaway ko siya at sinabayang wag ng pagsalitaan ng hindi maganda si Lola Berta. Mabait ang kapitbahay namin iyon at tahimik lang iyong namumuhay. Kasama ang anak niyang si Ate Biday. Ano naman kung titingin sa anak niya, si Lola Berta? Sa totoo lang, kahit na nasa edad 80 mahigit na ang kapitbahay kong si Lola Berta, ay malakas na nakakapaglakad pa rin ito ng mabilis. Hindi ko ito nakita ng panghihina sa katawan. Bali-balitang bantog na aswang ang matanda sa dating lugar kung saan ito nakatira. Pero hindi naman ako naniniwala dahil sa mabait ang ipinapakita ng matanda sa mga kalapit bahay nito. Parang mas mapagkakamalan ko pang ang bruha, ang kapatid kong si Ate Isabel. Dahil wala na siyang ginawa kundi ang magbubunganga at makipag-away. Magmula nang dumating sa bahay namin ang kapatid kong ito, ay napakarami na niyang nakaaway na mga kapitbahay. Pati ba naman ang matandang si Lola Berta ay hindi niya palalampasin. Ate, tigilan mo na nga yung pagbubunganga mo. Pati ba naman si Lola Berta? Ayaw mong tignan ng ibang tao yung anak mo. Huwag mong ibalandra sa labas ng bahay. Inis kong wika sa kanya at hindi ko na napigilan ang init ng ulong nararamdaman. Bakit? Sa totoo naman ang sinasabi ko sa iyong aswang ang matandang yan. Baka nga siya ang umaswang doon sa buntis na nakatera sa dulong baryo. Sagot niya sa akin at pinanlalakihan ako ng mga mata. Wala siyang pakialam kahit na nabubulahaw na ang anak niyang karga-karga at nag-iiyak na ito. Lumalabas na ng bahay si Mama at tinatanong kami kung ano ang nangyayari. Bakit abot hanggang sa kusina ang pagbabangayan naming magkapatid? Sinabi ko sa aking ina na ang kapatid ko naman ang nagsimula. Pinagbintangan niya si Lola Berta ng kung ano-ano. Kahit wala naman siyang basihan. Ma, pagsabihan mo nga yung anak mo. Hindi na nakakatuwa ang mga pinagagawa niyan dito. Kung sino-sino na lang ang inaaway. Inis ko pa rin saad. Buong anak, maginahinay ka rin sa pagsasalita mo. Ate mo pa rin siya. Igalang mo siya. Tura ng aking ina. Matapos kunin ang pamangkin ko kay Ate Isabel. Marunong naman akong gumalang, ma. Pero doon lang sa taong kagalang-galang. Sagot ko at iniwanan ko sila at pumasok na sa loob ng bahay. Magmula nung dumating ang kapatid kong iyon, ay hindi na natahimik ang bahay namin. Kung hindi sila magbabangayan ni Ate Risa, ay may kabungangaan naman siya sa labas ng bahay.
Ako na lang ang nahihiya sa ugaling inaasta niya. Kung makapanglait at mangliit siya ng mga kapuspalad, akala mo'y hindi siya dumanas ng hirap sa buhay. Ang palagi niyang pinagyayabang, kung hindi dahil sa kanya, kaya hindi kami makakatikim na masarap na buhay. Grabe ang pagsisikap niya noon, kaya masarap ang buhay na tinatamasa namin ngayon. Nang gabing iyon nga ay panay ang pag-iiyak ng pamangkin ko. Hindi ako makatulog dahil sa ingay, kaya lumabas ako ng silid at tinanong si mama kung bakit nag-iiyak ang pamangkin ko. Ewan ko ba anak, kanina ko pa nga siya inihili pero ayaw pa rin tumigil. Sagot ni mama habang karga-karga ang pamangkin ko. Nasaan ba kasi ang magaling niyang ina? Bakit hindi siya ang magkarga niyan ma? Baka mapano ka pa. Lalahanin mong mahigit 1 taon ka pa lang magmula nung inoperahan. Bawal sa iyong magbuhat at mapagod ma. Sinabi ng aking inang nasa loob ng kwarto ang kapatid ko at nagpapahinga. Dahil mamaya ay ito na naman ang mag-aalaga sa pamangkin ko. Diyos me, anak-anak tapos hindi naman pala kayang alagaan. Bihirang babaeng yan. Liig pa sa iyo ang ginagawang alila niya na. Inis ko at ginawa ng pamangkin ko at ako nang nagpatahan. Hindi naman nagtagal ay dumating na si Risa. Tinanong siya ni mama kung bakit gabi na siyang nakauwi. Sinabi niya namang marami siyang ginagawa sa trabaho. Kina't 10 oras na siya ng gabi nakauwi. Bakit nag-iiyak si baby ma? Nasaan bang nanay niyan? Tanong ni Ate Risa. Sinabihan ko siyang wag nang magtanong pa at baka mabuisit lang siya. Ang bihira kasing babaeng yan eh. Anya pa. Nasa kalagitnaan na kami ng pag-uusap ay nakarinig kami ng malakas na kalabog mula sa likuran ng bahay. Kasunod ng kalabog na iyon, Sir Caspar, ay ang isang huni ng hayop na hindi ko mawari kung anong klaseng huni. Kahit na iyon pa lamang ang kauna-unang pagkakataong narinig ko iyon, ay nakaramdam ako ng kilabot sa katawan. Idagdag pang may mga pagkutkot sa taas ng bubungan na rin kaming naririnig at umaalingasaw ang napakabahong amoy. Para bang may nagpasabog ng amoy mula sa kung saan. Sandali Ate Risa, hawakan mo muna sa baby. Wika ko sa ate ko at marang inabot sa kanyang pamangkin kong patuloy pa rin sa pag-iiyak. Agad na kinuha ko ang itak sa kusina ng bahay at bago pa man ako mapigilan ni mama na huwag lumabas ng bahay, inabuksan ko na ang pintuan. Sinabihan ko silang isaradong maigi ang pintuan dahil baka mamaya ay may sumalisi pa. Inakala ko kasing mabangis na hayop lang ang ingay na narinig namin. Kung kaya't gano'n na lamang kalakas ang loob kong lumabas at hanapin iyon para itaboy. Subalit alam niyo ba, mga kaswang, na noong makalabas ako ng bahay at makarating sa paligid ng bakuran, ay gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Sa kadahilanang may nakita akong malapaniking nilalang ang nakasabit malapit sa bintana ng silid ni Ate Isabel. Malapaniki ang kanyang wangis, pero kasing laki iyon ng tao at may mga nagbabagang mga matang namumula. Naglalabas na rin iyon ng nakakapangilabot na ingay na aakalain mong nanggaling sa ilalim ng lupa ang pag-angil na ginagawa nung nilalang. Kung kaya't mas lalo pa akong kinalabutan at sandali akong natigalgal sa kinakatayuan ko. Mabuti na lamang at makalipas ang ilang sandali ay narinig ko ang boses ng kaibigan kong si Rafael. Sumisigaw siya at sinabihan akong yumuko. Sabay binato ang nilalang na nakakapit sa bintana ng kwarto ni Ate Isabel. Naalarto naman ang nilalang at agarang tumalon. Sabay kumaripas ng takbo papunta sa talahiban at naglaho na parang bula.
Hindi ako makagalaw ng mga oras na yon. Tila na estatwa ako sa aking kinatatayuan hanggang sa bumalik ako sa wisyo nang tinawag ako ni Rafael. Tol, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng kaibigan ko at agaran niya na akong nilapitan. Tinanong niya rin ako kung natamaan ba raw ako ng batong hinagis niya sa aswang. Pinakabahang tumango ako at sinabing ayos lang ako. Hindi naman ako tinamaan ng batong inihagis niya doon sa sinasabi niyang aswang. Ah, ano nga pala ang ginagawa mo dito para? Kinakabahan pa ring tanong ko. Napapakamot sa ulo na sinabi sa akin ni Rafael na may iaabot lang raw siya sa kapatid kong si Ate Risa. Kaya siya nagpunta sa bahay. Gabi niya na kasi naalalang may ibibigay pala siya. Kaya't pumunta siya sa bahay at nagbabaka sakaling gising pa kami. Ganoon ba? Nga pala, maraming salamat sa tulong na ginawa mo. Kung hindi ka siguro dumating baka napano na ako. Pagpapasalamat kong wika sa kanya at tinapik siya sa balikat. Wala iyon. Tara, pumasok na tayo sa bahay niyo. Baka bumalik pa ang aswang na yon. Aya niya sa akin. Nga pala mga kaaswang, kaidaran ng kapatid kong si Ate Isabel ang kaibigan kong si Rafael. Naging magkaibigan kami ni Rafael nung minsan niyang ililigtas ang buhay ko sa kamay ng balasubas at adik na si Marcelito. Magmula nang tinulungan niya akong makaligtas sa grupo ni Marcelito at pinagbantaan niya ang mga ito sa oras na may mangyari sa aking hindi maganda. Babalikan niya ang mga iyon at isa-isang pagbabayarin. At simula din nun ay wala nang nangahas pang gawan ako ng hindi maganda. Pagpasok namin sa loob ng bahay ay sinalubong ako ng aking ina at tinanong kung ano ang nangyari. Si Rafael nang nagkwento sa kanila kung ano ang nakita namin sa labas. Aswang? Sigurado ka bang aswang ang nakita mo, Rafael? Tanong ni Ate Risa sa kaibigan ko. Malamlam ang mga matang sandaling tumitig muna si Rafael sa kapatid ko. Bago tumango at nagsabing siguradong sigurado siyang aswang ang nakita niya. Kita mo na, inaaswang na pala itong si baby. Pero wala man lang pakialam ang ina niya. Ang sarap pa rin ng tulog na akala mo walang anak. Wika ni Ate Risa. Habang karga-karga ang pamangkin naming kasalukuyang, huminto na sa pag-iiyak. Ay, ewan ko ba dyan sa kapatid mong yan? Kung kailan tumanda at saka naman nagkakaganyan. Buntong hiningang wika ng aming ina. Yaan nyo na lang siya, ma. Huwag nyo na lang problemahin pa ang kapatid kong iyan. At baka mamaya ay ikaw naman ang mapano. Wika ko sa aking ina. Huminga ng malalim ang aking ina at tiniba na nga ang usapan. Siya, sandali lang at ikukuha ko ng merienda itong kaibigan mo. Maupo ka muna, Rafael. Saad ng aking ina at pumunta na nga sa kusina. Nilapitan ng kaibigan ko si Ate Risa at pasimpleng hinarot ang pamangkin ko. Bagay na pala siyang mag-anak. Pilyong wika ni Rafael kay Ate Risa. Naagaran namang pinanlakihan siya ng mga mata ng kapatid ko. Sumigunda naman ang aking ina at nagwikang. Ewan ko ba dyan kay Risa? Mas gusto pa yatang tumandang dalaga kaysa magkaroon ng sariling pamilya. Abay, sino na lang ang mag-aalaga at makakasama niya oras na tumanda siya. Ay naku, si mama talaga. Parang hindi mo naman kilala yang si Ate Risa. Alam mo namang takot niyang magkaroon ng kasintahan. Takot mag-asawa yan. Natatakot siyang makatagpo ng lalaking katulad ni tatay. Wika ko. Hindi naman lahat ng lalaki kapareho ng tatay mo, Riz. Di ba, tol? Ngiting wika at bumaling sa akin si Rafael.
na para bang naghahanap ng taong sasang-ayon sa sinabi niya. Natatawang tumango na lamang ako. Binigyan ko ng espasyo ang dalawa para makapag-usap ng masinsinan. Alam ko kasing noon pa man ay may lihim ng pagtingin ang kaibigan ko kay Ate Risa. Kahit ayaw man itong aminin, ay alam na alam ko iyon. Matapos nga ang gabing iyon, Sir Casper, ay naging tahimik naman ang lahat. Hindi na nag-iiyak ang pamangkin ko at nakatulog sa magdamag. Lumipas pa ang mga araw. Sa tuwing umuuwi na lamang ako galing sa eskwelahan, ay nadatatan kong palagi na lamang binubulyawan ni Ate Isabel ang kapitbahay naming si Lola Berta. Kulang na lang ay sugurin niya sa mismong pamamahay ang matanda at saktan ito. Siyempre ayaw naman ni Ate Biday na sigaw-sigawan ng kanyang ina. Kaya naman sa kahuli-hulihan, Sir Casper, ay silang dalawa ni Ate Biday ang nagsasagutan at nagbabatuhan ng mga masasakit na salita. Naintindihan ko naman si Ate Biday dahil sa kahit sinong anak naman ay talagang magagalit. Oras na makita nilang sinigaw-sigawan ng ibang tao ang ina mo. Nga pala, kung hindi nyo kasi na itatanong, noon pa man ay nakaugalian na ni Lola Berta ang tumambay sa labas ng bahay. Nakaupo lamang ito habang nakatanaw sa kawalan na para bang inihintay nito ang paglubog ng araw. Iyay ang buhay, no? Ito naman kapatid kong masyadong feelingira sa sarili. Akala niya yata ay siya ang palaging tinitignan ng matanda. Isang dapit hapon nga, malayo pa lang ay narinig ko na naman ang boses ni Ate Isabel. Galit na naman ito at mukhang si Lola Berta na naman ang binubulyawan. Napalatak at nagmamadali na akong naglakad pa uwi sa bahay. Naisip ko kasi na baka karga-karga na naman ni Ate Isabel ang anak niya. Habang walang tigil siya sa pagkikipagsigawan sa kapitbahay namin. Hindi nga ako nagkakamali, mga kaswang. Karga niya nga ang pamangkin ko habang nakikipagpalita ng mga masasakit na salita kay Ate Biday. Agad na tinawag ko siya at nilapitan. Kinuha ko kagad ang pamangkin ko sa kanya. Nasisiraan ka na ba ng ulo, Ate Isabel? Wala ka na bang konsiderasyon sa sarili, ha? Bit-bit mo ang anak mong nag-iiyak. Tapos nakikipagsigawan ka kila Ate Biday. Manahimik ka nga't pumasok ka na sa loob ng bahay. Galit kong wika sa kanya. Bakit ako ang pinapagalitan mo, ha? Hindi ako ang nauna kundi ang magnanay na aswang na yan. Alam kong sila ang umaswang sa anak ko noong nakarang araw. Kaya walang tigil sa pag-iyak ang anak ko. Hoy kayong magnanay, ha? Lumayas kayo dito sa baryo kung ayaw niyong ipagkalat kong mga aswang kayo. Sagot niya pang bulyaw. Manahimik ka na, sabi. Saad ko at tinawakan ko na siya sa kamay. Tapos ay pilit na hinatak papasok sa loob ng bahay. Ate Biday, pasensya na po sa inyo, ha. May sayad na yata talaga sa utak itong kapatid ko kung ano-ano nang sinasabi. Paghingi ko ng pasyensya sa kapitbahay namin. Kinagabihan na hindi ako makatulog. Kahit na anong pagbaling-baling ko ang gawin ko, ay hindi pa rin talaga ako makakatulog. Nainitan na rin ako kaya naman bumangon ako. At napagpasyang lumabas na muna ng bahay para magpahangin. Diyan lang muna ako sa bakuran ng bahay magpapahangin. Papasok na lang ako kapag inaantok na ako. Mga ilang minuto na akong nakaupo sa labas ng bahay habang nagmumuni-muni. Nang may nasipat ang gilid ng mga mata kong gumagalaw, malapit sa bakuran namin. Nang tignan ko iyon, ay nakita ko si Lola Berta. Pero nasa bakuran lang ito ng bahay nila. Nakatayo siya paharap sa bahay namin at mabalasik ang mga mata nito. Anay rin ang pagpitik ng ulo niya na para bang manok kung igalaw ang ulo. Malikot iyon at gatuldok na rin ang kulay itim na nagpapagitnaan ng puti sa mga mata ng matanda.
Inihingal na rin siya na animoy tumatakbo ng napakalayot. Walang humpay ang paglalaway. Sa kauna-unahang pagkakataon mga kaswang, ay kinilabutan ako habang pinagmamasda ng matanda mula sa kinakatayuan ko. Nakadalawang beses akong lumunok ng laway at nilakasan ang loob bago naglakad papalapit sa matanda. Kabado man ay pilit ko yung binaliwala. Lola Berta, ano ang ginagawa niyo dyan? Gabing-gabi na po. Untag kong tanong sa matanda. Nakadalawang beses ko pang tinanong ang matanda bago siya kumilos. At inayos ang sarili at kaagad na pinunasan ng laway. Lola, ayos lang po ba kayo? Niinitan po ba kayo kaya nasa labas na rin kayo ng bahay? Tanong ko muli sa matanda. Nay, sabi ko naman sa iyong wag na ho kayong lumabas ng ganitong oras. Tawag ni Ate Biday at mabilis nang nilapitan si Lola Berta. Ikaw pala yan, Bong? Wika ni Ate Biday at parang gulat na gulat noong makita niya ako. Oo Ate Biday. Hindi kasi ako makatulog kaya lumabas na muna ako ng bahay para magpahangin. Nakakangiting sagot ko sa kanya. Halika na, Nay. Pumasok na kayo sa loob ng bahay. Bubuksan ko na lang ang bintana para hindi kayo mainitan. Aniya at maraan ng inakay ang ina niya sa papasok sa loob ng kanilang bahay. Saktong pagpasok ni Lola Berta at Ate Biday sa loob ng bahay, ay narinig kong nagsisigaw ang kapatid kong si Ate Isabel. Kaya naman napatakbo na akong papasok sa loob ng bahay at agarang tinungo ang silid niya. Ate Isabel, anong problema? Agarang tanong ko sa kanya. Bong, may aswang. Inaswang ang anak ko. Sigaw ni Ate Isabel at agarang itinuro ang bintanang nakabukas na. Mabilis na nilapitan ko ang bintana at tinignan ang aswang na sinasabi ng kapatid ko. Noong makalapit na ako sa bintana, ay wala naman akong nakitang kahit na ano. Ngunit maya-maya pa ay gayon na lamang ang gulat ko nang may mahawakan akong napakalagkit na bagay. Noong tignan ko ang kamay kong nakahawak, may nakita kong para iyong laway na napakalapot at sobrang baho ng amoy. Hindi pa man ako nakapagsalita ay mabilis nang lumabas ng silid si Ate Isabel at kaagad na binigay kay Ate Risa ang anak niya. At walang sabi-sabing lumabas ng bahay at sumugod sa bahay ni Lola Berta. Mga aswang kayo, lumabas kayo dyan. Sigaw ni Ate Isabel at kinalabog ang pintuan ng bahay ni Lola Berta. Agad ko na siyang inawat at pilit na inalalayo sa pintuan ng bahay. Dahil bukod sa nakakabulabog siya sa mga kalapit bahay, nakakahiya pa ang ginawa niya. Ilang saglit pa ay bumukas ang pintuan at galit na galit siyang tinanong ni Ate Biday kung ano ang kailangan niya. Nakakabulabog na siya. Nasaan yung nanay mong aswang ha? Ilabas mo siya. Makikita niyang hinahanap niya. Pag-uurimentado niyang sigaw sa kaharap. Pwede ba Ate Isabel? Kung nababaliw ka na, magpatingin ka na sa paggamutan para matignan na kaagad kung ano ang depresya din ng utak mo. Galit ng sagot ni Ate Biday. Ako pa talaga ang kailangang magpatingin sa paggamutan ha? Bakit hindi kayo magpatingin sa paggamutan para naman magkaalaman na kung sino ang nagsasabi dito ng totoo? Bulyaw ng kapatid ko. Sa di inaasahang pangyayari, Sir Casper, ay gayon na lamang ang gulat ko nang biglang hablutin ni Ate Isabel ang buhok ng kapitbahay namin at kinaladkad ito palabas ng bakuran. Hindi pa siya nakontento dahil pinagsasampal niya pa ito. Sa bunot at sampal ang inabot ng kaawa-awa naming kapitbahay na pinagkakamalan niyang aswang. Ayan ang nararapat sa mga aswang. Mga kampon kayo ng kadiliman. Kaya dapat sa inyo ay umalis na dito sa lugar namin. Sigaw niya at patuloy pa rin sa pagsabunot. Sumisigaw naman ang kapitbahay naming si Ate Biday
habang humihingi ng tulong. Pilit kong inaawat ang kapatid ko at sinabihang tumigil na siya. Pero hindi talaga siya nagpapigil, mga kaaswang. Doon na nag-init ang ulo ko at hindi ko na napigilan ang sariling hablutin ng malakas ang kapatid ko at malakas na naihagis. Narinig ko ang pag-impit niya at mukhang nabalian yata ng buto. Ate Biday, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ko sa kapitbahay namin at tinalalayan itong makatayo. Nung makita kong may sugat sa mukha at tumudugo na ang ilong ng kapitbahay namin, mas lalong nag-init ang ulo ko. At sa pagkakataong iyon, ay nawala ang respeto ko sa kapatid ko. Para bang hindi ko na siya kilala. Hindi siya ang dating kapatid na hinahangaan ko. Masyado na siyang nilamon ng kasakiman. Hindi porket ikaw sa buhay ang mag-inang kapitbahay namin, basta-basta na lang na ganunin niya. Kung ano-anong paratang ang mga binabato niya at higit sa lahat ay nagawa niyang sakta ng pisikal ang mga ito. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ng kapatid ko. Nang tignan ko kung sino ang sumampal kay Ate Isabel, ay nakita ko si Mama. Pulang-pula na ang kanyang mukha dahil sa galit. Umuwi ka na sa bahay, Isabel. Hindi ka na nahiya sa mga pinagagawa mo. Kung may problema ka sa buhay, sarilinin mo na lang at huwag kang mandamay ng ibang taong nananahimik na manirahan dito sa lugar natin. Galit na wika ni Mama at pilit na kinakaladkad pabalik sa bahay ang kapatid ko. Galis nila ay humingi ako ng pasyensya kay Ate Biday dahil sa ginawa ng kapatid ko. Nagboluntaryo akong gamutin ang sugat niya sa pisngi. Pero hindi ito pumayag. Galit na tinignan ako ni Ate Biday bago ito tumayo. At iika-ikang naglakad papasok ng bahay nila. Bago pa man maisara ang pintuan, ay nakita kong masamang nakatitig sa akin si Lola Berta habang nakasilip sa pintuan. Doon ay nakaramdam ako ng kaba, Sir Casper, dahil sa alam kong may itinatagong sekretong mag-inang iyon. Magmula kasi noong manirahan sila sa lugar namin, ay bibihira ko lang silang nakikitang nakikipagsalamuha sa mga kalapit-bahay. Tuwing gabi rin, may namamatan akong malaking aso sa bakuran ng bahay nila. Kahit na wala naman silang alagang aso. Kung minsan ay umaatungal pa iyon ng nakakakilabot. Matapos nga ang pangyayaring iyon, Sir Casper, ay umalis na lang biglang mag-inang kapitbahay namin. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Sa palagay ko naman ay babalik pa sila dahil hindi naman nila dala ang mga kagamitan. Kasabay nga ng pag-alis nila ay sunod-sunod na kaming nakakarinig ng huni ng wakwak tuwing sumasapit ang gabi. Palagi rin kaming nakakarinig ng mga pag-aangil mula sa likuran ng bahay. At kung minsan pa nga, may mga yabag na ani may mga kalabaw na naghahabulan. Ngunit sa tuwing tinitignan ko naman sa kinabukasan, kung saan banda yung naririnig naming mga yabag, ay wala naman akong nakikitang kalabaw. Wala ring bakas na mga tapak ng kalabaw. Maging ang mga mayayabong na damuhan ay hindi ko nakikita ang nadaanan o nahawi man lang ng kung anong klaseng hayop ang mga nagbabangayan sa likuran ng bahay namin. Rian, ano na ngayon, Ate Isabel ha? Wala nang mag-ina dito sa purok natin. Umalis na sila dahil sa kahihiyang ginawa mo at ibinagkalat mo mga aswang sila at sila ang nambibiktima sa mga bundis dito sa lugar natin. Ngayon sabihin mo sa akin, kung sino ang aswang na umaali-aligid sa bakuran ng bahay natin tuwing gabi ha? Huwag mong sabihin sila pa rin. Galit na saad ni Ate Risa. Biglang natameme ang panganay naming kapatid at hindi makapagsalita. Mukhang natauhan yata matapos ang pangyayaring iyon.
Sinaway ni Rafael ang kapatid kong si Ate Risa at sinabayang wag nang sisihin ito dahil sa tingin niya ay dala lamang ng problema ang mga kakaibang ikinikilos ni Ate Isabel. Dala ng problema? Anong dala ng problema ang pinagsasabi mo? Bakit siya lang bang may problema dito? Hoy ate, may anak ka na, kaya huwag ka nang mag-inarte. Umakto kang naaayon sa edad mo, hindi yung para kang baliw na naghurimentado dyan. At kung sino-sinong kapitbahay ang pinaparatangan mo. Sa totoo naman talagang nakita ko. Nakita kong may aswang talagang kamuntikan ang pumasok sa loob ng kwarto namin ng anak ko. Pangangatwiran pa ng panganay kong kapatid. Kung sa totoo man o sa hindi, bakit? Sigurado ko bang isa sa mag-inang iyon ang umaswang sa'yo? Kami. Kung tagal-tagal na naming kapitbahay ang mag-inang iyon, ilang taon na. Pero ni minsan na hindi namin sila panagbintangan. Kahit na sinasabi ng iba dyan na bantog silang aswang sa pinanggagalingan nilang lugar. Hindi kami nakikisaw-saw. Ikaw lang. Ikaw lang ang namumukod tangi. Dahil dyan sa pangit mong ugali, may nasaktan kang inosenteng tao. Alam mo ba yon? O baka gusto mong ipaintindi ko sa'yo isa-isa ang mga ginawa mo? Mahabang litanya ni Ate Risa. Parang tumigil na sa pagtatalak ang kapatid ko ay sinabihan ko si Rafael na ayain na munang lumabas si Ate Risa. Ipasyal na ito kahit saan. Magpalamig na muna ng ulo dahil nagkakasisihan na. Pabor naman sa kaibigan ko ang sinabi ko. Inaya niya nga ang kapatid kong mamasyal. Pumayag naman si Ate Risa kaya't laking pasasalamat ko sa kanya. Mahirap kasi pag babae sa babae ang magbubunganga. Para mga armalite na hindi na uubusan ng bala kung magbatuhan ng salita. Pinahapunan ay nilagnat ang pamangkin ko. Dinala namin siya sa pagamutan para matignan. Resetahan naman kaagad ng gamot para sa lagnat. Pero Sir Casper, lumipas na lamang ang 3 araw ay hindi pa rin humupang lagnat ng pamangkin ko. May mga pantal na rin siya sa balat na parabang nahigad. Muli ay dinala na naman ni Mama sa pagamutan ng pamangkin ko. Pero ganun pa rin. Mukhang mas lalong ang lumala ang sakit na nararamdaman ng pamangkin ko. Kaya naman nag-aalala na kami. Si Ate Isabel naman ay mukhang unti-unti nang nagbabago ang ugali. Hindi na mainitin ang ulo niya. At inaasikaso na niya ang anak niya. Pero paminsan-minsan ay lumalabas pa rin ang pagkasakim niya. Lalo na sa tuwing may lumalapit sa aming kapitbahay para manghiram ng pera o di kaya naman ay bigas. May pagkakataong harap-harapang nilalait niya ang mga iyon at pinagsabihan kaya hindi makaahon sa buhay dahil puro lang pagpapasarap sa buhay ang ginagawa ng mga magulang. Walang pakialam sa mga anak kahit namamatay man ang mga iyon sa gutom. Basta't makapagsugal lang at makapaglasing. May mga ganun talang magulang na. Kahit na ang totoo mga kaswang kaya lumalapit sa amin ng mga kapitbahay para manghiram ng pera dahil sa may sakit ang isa sa pamilya nila at hindi ipinang-iinom ang perang hinihiram. At saka nagbabayad naman sila kapag nakaluwag-luwag na. Kaya ayos lang kay Mama na magpahiram. Dahil minsan na rin naming naranasan kung paano magmamakaawa sa kapitbahay para lang makahiram ng isang takal na bigas upang sa ganun ay may maisaing kami at gawing lugaw para malamanan ang kumakalam naming sikmura noon. Sa isip-isip ko, nakapangibang bansa lang ang kapatid ko. Nakalimutan niya na kaagad ang kung gaano kahirap ang pinagdadaanan namin noon. Hindi niya man lang naisip na noong naghihirap kami, wala kaming ibang natatakbuhan, kundi ang mga kapitbahay lamang. Isang gabi nga, nasa kasarapan na kami ng pagtulog. Nang bigla na lamang akong nalimpungatan nang makarinig ng malakas na kalampagan sa taas ng bubungan.
Sa gulat ko pa nga ay hindi kaagad ako nakagalaw sa higaan. Nang marinig ko ang malakas na iyak ng pamangkin ko, sa kabilang silid lang iyon, ay doon pa lamang ako nakakilos. Halos talunin ko na ang higaan at nagmadali ng tinungo ang silid ni Ate Isabel para tignan ang pamangkin ko. Pagkapasok ko ay naroroon na si Mama at Ate Risa. Karga-karga na ni Ate Risa ang pamangkin namin at pinapatahan sa pag-iiyak. Habang si Ate Isabel naman ay nakita kong namimilipit na sa sakit ng tiyan na animoy manganganak na. Ma, ano pong nangyayari? Bakit may mga nagkalampagan sa taas? Nag-aalalang tanong ko. Hindi ko alam, anak. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Natatarantang sagot ng aking ina. Inutusan niya akong kunin ang langis sa altar para papahiran niya ng langis aksing pungura ng kapatid ko. Baka nausog lang ito kaya namimilipit sa sakit ng tiyan. Agad ko naman kinuha ang inutos niya at nagmadaling inabot. Maya-maya ay nakarinig na kami ng huni ng wakwak. Kaya't kumpirmadong aswang ang may kagagawan ng mga kalampagan sa taas ng bubungan. Ilang sandali rin kaming nakikaramdam sa paligid ng bahay. Muli ay sunod-sunod na namang kalampagan ang narinig namin sa taas ng bubungan. At pag-angil ng nilalang, patuhunin ang wakwak sa labas ng bahay. Kaya naman hindi na ako nakaitis pa. Kumuha na ako ng itak. At walang pag-aatubiling binuksan ang pintuan at agarang lumabas ng bahay. Awang-awa na kasi ako sa pamangkin ko. Dahil hindi na magkamayaw sa pag-iyak. Naaakalain mong may kinakatakutan. Kaya naman buong tapang na lumabas ako ng bahay para itaboy ang mga pesteng ng didistorbo tuwing hating gabi. Narinig ko pa ang pagtawag ni Mama sa akin at pinapabalik ako sa loob ng bahay. Pero hindi ko siya pinapakinggan. Mas nananaig sa akin na maitaboy ang mga nilalang para tumigil na sa pag-iiyak ang pamangkin ko. May sakit pa naman ito at baka mapano pa kung hahayaan ko lang ang mga animal. Buong tapang nang tumakbo na ako papunta sa likurang bahagi ng kabilang bahay kung saan ko naririnig ang huni ng wakwak. Subalit pagdating ko sa likuran ay isang nakakapangilabot na nilalang ang tumambad sa akin. Sobrang nakakatakot ang mukha at hindi ko kayang ipaliwanag ang kanilang wangis. Tumingin ng mabalasik sa akin ang aswang at umatungal ng malakas. Pesti ka! Akala mo, natatakot ako sa iyong animal ka. Galit kong sambit at tinawakang maigi ang itak. Sa isip-isip ko, oras na sumugod lang ang aswang na ito sa akin. Hindi ako magdadalawang isip na itarak sa dibdib niyang itak. Ilang gabi nang piniperisyo mo ang pagtulog namin. Kaya hindi ko palalagpasin ang pagkakataong ito. Sambit ko sa sarili. Nakita kong marang humakbang papalapit sa akin ng aswang. Napalunok ako ng laway. Pilit na nagtatapang-tapangan. Sige lang, sumugod ka lang sa akin, peste ka. Yayariin talaga kita. Muling sambit ko pa. Wala pang ilang segundo ay mabilis na akong sinugod ng aswang. Sinusubukan niya akong kalmutin pero mabilis akong umilag. Sabay hataw sa itak na hawak ko. May isa pang aswang ang sumugod sa akin at sa kamalas-malasan Sir Casper ay nahablot ako nito kaya tumilapon ang itak na hawak ko. Nawalan rin ako ng balanse kaya sumalampak ako sa lupa. Agaran akong dinaganaan ng aswang at hinawakan sa leeg ng napakadiin. Halos lumaylay na ang tila ko sa sobrang higpit ng pagkakasakal ng aswang. Ang buong akala ko ay katapusan ko na ng mga sandaling iyon. Kaya't naipikit ko na lamang ang mga mata ko. Nag-usal ng panalangin na sana'y may makatulong sa akin. May ligtas ako mula sa kamay ng mga aswang. Maya-maya pa ay narinig ko ang boses ni Rafael.
Sumisigaw ito at parang papalapit siya sa akin. Pilit kong idinilat ang mga mata para tignan kung tama ba ang naririnig ko at hindi ba ako nagdideliryo. Matapos ko ngang maidilat ay nakita ko nga ang kaibigan kong tumatakbo papalapit habang hawak-hawak ang itak na hawak ko kanina. Ngunit bago pa man siya nakalapit ay may isa pang aswang ang umarang sa harapan niya at walang kahirap-hirap na hinawakan siya sa braso at ibinalya sa lupa. Halos mapasigaw na ang kaibigan ko matapos gawin iyon sa kanya ng aswang. Pero sandali lamang iyon dahil nakita ko siyang nagpupumilit tumayo. Sabay itinarak sa dibdib ng aswang na papasugod sa kanya ang itak na hawak-hawak niya. Agarang napalahod sa lupa ang aswang bago iyon bumagsak. Nakailang beses pang paulit-ulit na sinaksak ni Rafael ang aswang na nakalaban. Naramdaman kong dahan-dahan nang lumuwag ang pagkakasakal sa akin ng aswang na nakalaban ko. Hanggang sa umalis ito mula sa pagkakadagan at hinarap ang kaibigan ko. Galit na galit at nanggigigil ang aswang. Panay ang pag-atungal niya dahilan para mas lalo akong mangilabot. Tol, ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Tumayo ka na bago pa man muling masakal ng aswang na to. Sigaw sa akin ni Rafael. Masakit man ang katawan ko, ay pinipilit ko ang sariling makabangon. Pagkatapos ay naglakad na papalapit sa kaibigan ko. Nakaawang naman ang itak na hawak-hawak ng kaibigan ko at nakahanda na siyang itarak iyon sa aswang anumang sandali. Tol, kumusta? Ayos ka lang ba? Nabalian ka ba ng buto? Ang tapang mo kasi. Akalain mong sumusugod ka sa aswang na mag-isa lang. Uwi ka sa akin ni Rafael. Sira ulo. Hindi ito ang oras para magbiro. Uwi ka ako at napahawag sa liig ko. Paramdam ko pa kasi ang higpit ng pagkakasakal sa akin ng aswang. Nahihirapan din akong makalunok dahil para bang may namabaga yata sa lalamunan ko. Layuan mo ang mga batang iyan. Huwag mo silang lapitan dahil kung hindi, uubusin ko ang angka ninyo. Daralgal na sabi ng isang matandang babae at pamilyar sa akin ang boses na iyon. Daan-daan kong nilingon sa likuran ang matandang nagsasalita. Nang makalingon na nga ako at doon nga'y nakita ko ang nakakatakot na itsura ng matandang nagsasalita sa daralgal na boses kanina. Kakapangilakbot ang kaanyuan nito. Walang humpay ang pagtulo ng laway. Para itong hinihingal dahil sa bawat pagbuga ng hininga ay naririnig ko ang nakakakilabot nitong tunog. Pero kahit na nasa ganong kaanyuan ito ay hindi ako maaaring magkamali. Alam kong siya si Lola Berta. Naglakad pa palapit sa amin si Lola Berta at inususan niya kaming bumalik sa loob ng bahay. Siya nang bahala sa aswang na nagpupumilit biktamahin ang pamangkin ko. Ano pang hinihintay ninyo? Bumalik na kayo sa loob. Ako nang bahala dito. Mabagsik na utos ng matanda. Tol, halika na. Halika na, Tol. Natatakot kong aya kay Rafael. Tinapik siya sa balikat. Dahan-dahan na nga kaming umatras habang hindi inaalis ang tingin sa nilalang na nasa harapan namin. Ayaw pa sanang bumalik sa loob ng bahay ang kaibigan ko. Pero mabalasi kaming nilingon ng matanda. At sa galit pero garalgal na boses, ay inutusan niya kaming bumalik na sa loob ng bahay. Sandali, isuot mo to sa pamangkin mo para hindi na siya mag-iiyak. Aniya pa at may inabot na pulseras na kulay itim. Nanginginig ang kamay ko na kinuha ang inabot niyang pulseras. Dahil sa takot na nararamdaman, ay mabilis na nga kaming kumaripas ng takbo ni Rafael pabalik sa bahay. Sa takot nga, Sir Caspar, ay panandalian kong nakalimutan ang pananakit ng katawan ko. Lalong-lalo na ang balakang ko at binti
na para bang nabalian ng buto. Pagpasok namin sa loob ng bahay, ay malakas na pag-angil, kalabugan at mga pag-atungal na lamang ang naririnig namin. Sinabi ko sa aking ina, siguradong sigurado akong si Lola Berta ang aswang na tumulong sa amin ni Rafael. Hindi ako maaaring magkamali. Hindi naman naniwala si Mama dahil sa papaano ko raw masasabing si Lola Berta ang tumulong sa amin. Gayong alam ko naman daw na ilang linggo nang hindi umuwi sa bahay ang mag-inang si Ate Biday at Lola Berta. Iginiit kong si Lola Berta nga talaga ang nakita ko. Siyang tumulong sa amin ni Rafael, wala nang iba. Mga ilang minuto pa ang mga kalabugan at pag-atungal ang naririnig namin. Nang maalala ko ang pulseras na binigay ng aswang, ay wala nang pag-alinlangan pang isinuot ko yun sa pamangkin kong wala pa ring tigil sa pag-iiyak. Matapos ko iyong isuot, sa maniwala man kayo at sa hindi, mga kaswang, agarang tumahimik ang pamangkin ko at para bang wala man lang nangyari. Wala pang ang ilang segundo ay mahimbing na itong natutulog. Minuto pang lumipas bago tumahimik ang buong paligid. Naghintay pa kami ulit ng ilang minuto. Magbabaka sakaling kakatok si Lola Berta para ipalam sa aming tagumpay na napatay niya ang aswang. Pero lagpas ng isang katahimikan ay walang katok kaming naririnig. Kaya naman naglakas na kami ng loob ni Rafael na salipin ang likuran ng bahay para alamin kung naroroon pa ba ang mga aswang na naglalaban. Sa pagsilip nga namin ay wala na ang mga aswang. Maging ang aswang na napatay ni Rafael ay wala na rin iyon sa pinagbabagsakan. Nang gabing iyon nga hindi kami natulog. Hinihintay naming mag-umaga para puntahan ang bahay ni Lola Berta at alamin kung umuwi na ba sila. Kinabukasan nga at napuntahan na namin ang bahay ng matanda. Wala kaming nadatnan. Gaya ng una ay nakasara pa rin ang pintuan. Indikasyong hindi pa nakakauwi ang mag-ina. Lumipas pa ang mga araw ay naging palaisipan sa amin Sir Casper kung sino ang matandang aswang na tumulong sa amin. Itanong ko rin sa isipan kung talaga nga bang si Lola Berta ang aswang na tumulong sa amin o nag-iilusyon lamang ako. Tungkol naman sa kapatid kong si Ate Isabel ay tuluyan na niyang binago ang kagaspangan ng pag-uugali niya. Dali na lang rin siyang nalalapitan ng mga kapitbahay naming may matinding pangangailangan. Maraming buwan ang lumipas sa hindi na talaga nagpakita pa ang mag-ina. Wala na ring aswang ang umaali-aligid sa pamangkin ko. Napag-alaman na rin namin kaya pala inaaswang ang pamangkin ko dahil sa mababa ang kanyang dungan at sobrang bango nito para sa aswang. Gustong-gusto ng mga aswang ang ganong klaseng tao. Idagdag pang sanggol pa ang pamangkin ko at hindi pa noon nabibinyagan. Kung kaya't napagabango para sa mga aswang ang pamangkin ko. Pagpasa hanggang ngayon po ay nandun pa rin sa probinsya si Ate Isabel at nagkaroon na ng bagong asawa. So ngayon po ay may 4 na silang anak. Kami naman sa paglipas ng mga taon ay pinapunta kami ni Tati dito sa Maynila. At sa kabutiang palad naman, nagkaroon siya ng bahay sa Cavite. At hanggang ngayon, dito pa rin kami nakatira. Hindi ko napahabain pa Sir Casper ang pagbabahagi ng karanasan kong ito. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaswang. Maraming salamat po. Ay, uso talaga lagnat.